Sara Duterte, desperado na, nataranta na ho. Dahil ang kanyang plano na pagbaba sa pwesto bilang Vice Presidente ay biglaan ho sapagkat alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako po, plano ni Sara Duterte na bumaba na sa pwesto bilang Vice Presidente. Biglaan ho. At ano ang mga dahilan, mga kaibigan? Ibabahagi ko po sa inyo ang mga dahilan kung bakit itong si Sara Duterte ay nataranta na. Hindi na ho alam ang gagawin at ang kanyang plano na nabubuo na bigla na pagbaba sa pwesto. Mga kaibigan, ibibigay ko po ang complete details, mga kaibigan. Bago ko po ibahagi sa inyo, pakilike lang po ang video na ito, sabay-sabay po nating ilike. Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo lang, ilike nyo po at pwede po kayong mag-share ng video na ito. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Ngayon po ay araw ng Mayo 12. Karapatan po natin na bumuto po tayo kung sino ang gusto natin. Matalam ko ho, sa lahat ng aking mga mahal na taga-subaybay, ay alam ko po na hindi nyo po iboboto ang ika nga po ay hindi pakikinabangan ng taong bayan at pagsisilbihan lang ay si Sara Duterte, si Digong at kampo ni Digong. Hindi ko na po iisa-isahin kung sino ang mga iyan dahil alam ko po, kilala nyo po yan. In one word, dapat po nating iboto ay pagsisilbihan ikaw, ako, taong bayan at Republika ng Pilipinas. Na yan ho, na mga nabanggit kong yan ay wala ho sa pag-uugali ng mga kinakampanya ni Sara Duterte o itong PDP padapa. Kaya yan ho, dapat hindi natin iboto, mga kaibigan. At syempre, mga mahal kong taga-subaybay, alam niyo ho, ay kaya ito'y porsigido na mga kampanya at desperado na itong si Sara Duterte. Ay ito po ang kanyang huling alas, huling baraha. Tungkol dito, para nang sa ganun, ay hindi siya mapatalsik sa impeachment o hindi mahatulan, kumukuha siya nakakampi ng mga senador. Alam na alam niyo po, mga kaibigan. Huwag na natin patagalin, pakinggan po muna natin itong bahagi ng mga sinasabi ni Sara Duterte. Ito po. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, ayun mga kaibigan, putulin ko lang sandali. Siya daw po si Sara Duterte na nagmamahal sa sariling sa ating bayan at minamahal ang kapwa natin Pilipino at siyempre natatakot siya sa kanyang kinabukasan, mga kaibigan. Nako, ay bakit ka matatakot, Sara Duterte? Sa iyong kinabukasan ay nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Bakit ka matatakot? Mali pala yung lyrics ko. Ibig kong sabihin, mga mahal kong taga-subaybay, bakit siya natatakot sa kanyang kinabukasan? Nasa iyo ang pera, nasa iyo ang kayabangan, nasa iyo ang magandang hindi gawain. Bakit ka matatakot? Di ba mga kaibigan? Napakadali po namang intindihin ito kung bakit si Sara Duterte ay natatakot sa kanyang kinabukasan dahil mayroon siyang kinatatakutan. Mahirap pong kalaban ang batas kapag mayroong matibay na ebidensya. Datapwat na sabi ko po yan itong si Sara Duterte. Dito sa impeachment complaint ay napakatitibay ho ng ebidensya.
Kaya siya ay takot na takot. Yan ho, ang kanyang kinatatakutan ay sisi at ang impeachment. Batayan mo pandiretsuhin. Paligoy-ligoy ko pa at sinisisi mo pa ang iyong kinabukasan sa Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang gusto mong ipunto. Wala ka nang mabubudol, Sara Duterte. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang. Naku ho, iba na ho ang takbo muli ng isip nito. Ibabahagi ko po sa inyo maya-maya ang complete commentary kung bakit biglang nag-iba ang takbo ng isip ni Sara Duterte. Ito po. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. Yan ang lakas mambudol nito. Mga kaibigan, puputulin ko ulit doon. Naku, anong sabi niya? Siya po ay nagpapasalamat, mga kaibigan, dahil nandiyan kayo, taong bayan, mga kapwa ko Pilipino, na naniniwala daw tayo kay Sara Duterte. Maliwanag po ang kanyang sinasabi. Gusto ko munang hingi ng inyong panig dahil ayaw ko kayo pangunahan. Ano po ang ini-reaction nyo? Ano ang masasabi nyo sa sinasabi ni Sara Duterte na tayo, taong bayan, ako, ikaw, ay naniniwala na patuloy kay Sara Duterte? Naniniwala po ba kayo dito kay Sara Duterte? Any comment? Diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayong mga bigay ng anumang public opinion. Huwag mo kaming isama, Sara Duterte. Mga taga-sunod mo lang ang tunay na naniniwala sa iyo. Ba't kaming matitino ang pag-iisip kasama ang mga mahal kong taga-subaybay, hindi maniniwala sa pambubudol mo yan. Noon maniniwala kami, inaamin namin. O ako na lang sabihin ko, inaamin ko. Noon, hindi pa nabibisto ang mga kalukuhan nyo. Naniniwala kami. Ba't ngayon, nako, hindi kami maniniwala sa iyo, Sara Duterte. Mga kaibigan, disclaimer lang po. Marami ho, kahit saan ako umikot na social media, stream media, sa comment section, ay ang dami hong naghahatid ng mga kanilang public opinion sa pamagitan ng comment section na pinapahatid nila doon kay Sara Duterte. Na ito ay posibleng magbago ang isip after election ho. Kapag hindi ho nanalo itong kanilang mga kandidato na 10, kaya nga Duterte, dahil itong si Sara Duterte ay umaasa po na manalo itong Duterte. Wala po itong kapanapanalo, mga kaibigan, dahil ito pong si Sara Duterte, ang pag-asa niya lang ho para hindi mahatulan diyan po sa impeachment sa Senado ay ang kakampi niya sa Senado para bumoto po sa kanya na ma-acquit. Ay ngayon ho, ay kahit manalo itong si Bato at si Bongo, at kahit sino pang manalo, kapag matibay ang ebidensya at titingin sa ebidensya, hindi po ito makakalusot sa impeachment complaint, mga kaibigan. Kaya mga mahal kong taga-subaybay, napakadami ho ang naghahatid na kanilang public opinion na posible itong si Sara Duterte ay biglaan na magbago ang isip upang planuhin na bumaba sa pisto sa pagka-vice presidente para makaligtas at hindi malitis diyan po sa Senado sa impeachment kapag hindi nanalo ho ang kanyang mga senador na kakampi, mga mahal kung taga-subaybay. That is pawang public opinion na marami hong naghahatid diyan po sa comment section. Kahit saan ako umikot, malaking stream media at social media. Pinulang po tayo sa oras. Maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.